mas tumindi po ito hong drive po ngayon ng US government po mga kabida, no? Na patawan po ng sanction ito hong International Criminal Court. Okay? Yung pinaka-latest po, ito hong 4 na mga judges po ng ICC, ano? Ang pinatawan po ng sanction po mga kabida dahil ho sa kanilang partisipasyon doon po sa palabas po ng warrant of arrest, ano? Laban ho kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu po mga kabida. Okay? At doon ho sa mga kaalyado ng Estados Unidos, yung mga citizens po nila, no? Na target daw na imbestigahan po ng ICC mga kabida. Kaya ito ho ang ginawa po ng Estados Unidos o ito hong US government po mga kabida, no? Now, dito ho sa update po ano ng action na yan ng Trump administration, nananawagan po ngayon ito hong US government sa lahat ng mga bansa, mga kabida, no, na kaalyado po ng US government, ano, okay? Lalong-lalo na po dito ho sa mga sumusuporta ng mga bansa sa ICC na suportahan po itong sanction na iginawad ho ng US government, ng Trump administration po mga kabida, no? Grabe na po ito, ano? Mantakin nyo mga kabida ha, ito hong mga bansa na bumubuhay sa ICC, halos dyan, mga kaalyado po ng US. Ito lang signatories, no? Mga signatories po ng Rome Statute, okay? Ay halos dyan mga kaalyado po ng US. Okay? I think nasa 115 ata, no? Na mga bansa. Ang kabilang ho dyan sa International Criminal Court, ano? Yun yung mga signatories po. Pumirma dun ho sa Rome Statute po mga kabida at para ma-create po itong International Criminal Court, ano? Now, kung itong 115 countries, ano, since ito po ay halos mga kaalyado po ng US po ito, ano, kung tatalima po ito mga kabida, dito ho sa panawagan po ng US government na suportahan po itong sanction na ito, ano na kayang mangyayari ho sa ICC? Okay? Most likely po baka ma-dissolve po itong ICC po, ano? Mga kabida, kung ito hong mga signatories po ng Rome Statute ay tatalima ho doon ho sa panawagan po ng US na suportahan po itong sanction, ano? Laban ho sa International Criminal Court, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po. Ito pong post po ng The Manila Times, ano? Latest po ito mga kabida, actually, pinost po nila ito 1 hour ago, ano? Ang sabi po nila dito, the United States urged its allies to rally behind its move to impose sanctions on the International Criminal Court for what it deemed were illegitimate actions against sovereign states. Ayun. Nagalit kasi ito hong Estados Unidos, ano, ito hong si Trump, mga kabida, dito ho sa paghihimasok po ng ICC sa mga sovereign countries. Okay? Ang ibig sabihin po ng sovereign countries, yung merong sariling mga batas. Okay? Yung mga independent, mga kabida, may sariling pagtugis at prosecute, no, sa mga criminals sa kanilang mga bansa. Okay? Kagaya na lang po sa Pilipinas, ano? Ito, konkretong example po ito, ano, mga kabida. Ang Pilipinas po ay isang sovereign state 'yan. Okay? May sariling batas, may sariling konstitusyon, may sariling gobyerno, ano, mga kabida. At buhay na buhay yung batas at justice system po, ano, ng Pilipinas. Pero anong ginawa po mga kabida ng ICC? Nang himasok po, ano, kahit hindi na po tayong miyembro po ng ICC mga kabida, nang himasok pa rin. Pumunta sa Pilipinas, nag-conduct ng investigation, at hindi pa po kontento, naglabas po ng warrant of arrest at hinuli ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida. Yan din yung nangyari ho sa Israel at saka sa Russia. Ito po yung matindi, ano, sa Russia at saka sa Israel, ano, mga kabida. Kasi ho, hindi ho sila mga miyembro po ng ICC.
Hindi po sila signatories po mga kabida ng Rome Statute, pero nangialam pa rin ito hong ICC sa kanila. Naglabas po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court, okay, laban ho kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at yung kanya hong parang chief of staff ng kanilang armed forces po mga kabida, at kay Russian President Vladimir Putin. Okay? Kaya dahil ho dyan, nagalit po itong Estados Unidos at meron pa pong pagbabanta po mga kabida na imbestigahan ito hong mga American troops na sangkot ho doon sa Afghanistan War, mga kabida. Okay? Kaya mas lalo hong nagalit ito hong si President Donald Trump. At ni-reiterate po niya yung kanya hong sanction nung previous administration niya, nung first term po niya mga kabida. Okay? Kasi hindi naman po ito bago yung sanction na kanya hong ipinataw po sa International Criminal Court. Pangalawa na po ito. Pero itong sanction na ito, mas matindi po, kasi marami hong involved ho dito, mga kabida. Unang-una po, yung chief prosecutor mismo ng ICC na si Karim Khan. Siya yung una hong casualty ho dito, mga kabida, Then pangalawa, ito hong 4 na mga judges po ng ICC. Hindi pa po natin alam kung meron pa pong susunod ho dito, mga kabida. Okay? Now, dahil ho seryoso po itong US, mga kabida, na patawan po ng sanction, and most likely, baka gusto po ng US na mawala po itong International Criminal Court. Kasi po, ang tingin ng US ho dito, parang na-politicize na raw ito pong International Criminal Court, mga kabida. Yun yung question po dito, ano kayang mangyayari kung ito hong mga bansa na kabilang ho sa mga pumirma dun ho sa Rome Statute, Gaya na sinabi ko po kanina, most likely nasa 115 ata ito na mga countries sa buong mundo ang pumirma po sa Rome Statute, tatalima doon ho sa panawagan po ng US government. Anong mangyayari sa ICC? Para sa akin po, ang tingin ko po, madidissolve talaga yan, mga kabida. Madidissolve talaga yan. Dahil ho, yun nga hindi na po ginawa yung mandato po ng ICC, mga kabida. Kahit na lang kung ano yung ipa-file po na reklamo po doon, automatic po na iimbestigahan, Okay? Hindi man lang isinalang-alang po yung rason kung bakit po ginawa po ng isang bansa ang isa pong paglusob, Okay? Kagaya po ng Israel, alam naman po natin na dekada-dekada na po. In fact, century na po yung tagal ho ng bangayan po dyan, sa pagitan po ng Israel at ilang Arab countries na nakapalibot po sa kanila, na nakapaligid po sa kanilang bansa, mga kabida. Okay? Etong sa Pilipinas, ito hong ginawa po nila kay Digong. Parang ito yung naging project po ng ICC, para maging relevant ito hong ICC ulit. Kasi nung ginawa po nila yung paglabas po ng warrant of arrest against Netanyahu at saka Putin, walang silbi Parang irrelevant yung dating ho dun sa International Criminal Court. Kasi wala naman po silang pwedeng gawin po dun na para mahuli po nila. Okay? Ano bang kakayahan po ng ICC para hulihin ito hong si Putin? Ano bang kakayahan pong hulihin ng ICC ito hong si Netanyahu? Who is backed by the United States of America, the most powerful country in the world. At kapag ma-dissolve po ito hong ICC, ang biggest beneficiary ho dito, mga kabida, wala pong iba. Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi alam naman po natin nakulong po ngayon si FPRRD ngayon dyan sa detention cell po ng International Criminal Court, mga kabida. Okay? At hindi pa po natin alam kung kailan po ito matatapos. Kung sakali hong hindi ho mapagbigyan po itong si Digong na makalabas sa pamamagitan po ng interim release po, mga kabida,
tutuloy talaga itong kasong ito hanggang matapos po yung trial, mga kabida. Okay? Now, in the event na susunod po itong mga bansa na ito, itong 115 countries na bumubuhay ho dito sa International Criminal Court, mga kabida. Ito hong mga signatories ho ng Rome Statute. Okay? Posible kayang madidissolve ito hong ICC, mga kabida. Pag ito po ang mangyayari po, mga kabida. Kagaya na sinabi ko po kanina, the biggest beneficiary dito sa pag-dissolve ho sa International Criminal Court ay ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siguro yung mga supporters po ng dating Pangulo po, mga kabida, nagdadasal na po ngayon. Sana suportahan po ito ng mga bansa na kabilang ho sa ICC, mga kabida. Ito hong panawagan ng US na suportahan po itong sanction na ito. Hindi po natin alam kung kailan po yung term po ng sanction, kung hanggang kailan po matapos po itong sanction po ng Estados Unidos po, mga kabida. Okay? So yun yung matindi, yun yung kumbaga matinding epekto dito ho sa pagsuporta po ng mga kalyado po ng mga bansa sa Estados Unidos, mga kabida, sa kanilang sanction sa International Criminal Court. Ang perception kasi ngayon, mga kabida, sa ICC ay parang na-politicize na kasi, Okay? Para bang hindi na po yung original na mandato ho ng ICC yung sinusunod po nila, mga kabida. Politika na po. Okay? Basta lang mayroon pong magsampa po ng kaso dun kahit na po walang katuturan na kaso, mga kabida, Yun. Papatulan yan, ng International Criminal Court. Okay? Kahit na hindi ho nila sakop, wala ho silang jurisdiction, nangingialam pa rin, mga kabida. Okay? Nagko-conduct ng investigasyon kahit na hindi po nila sakop. Wala ho sa kanilang mandato, Yun nga sinabi ko po kanina, ginawa kong example, ito pong Russia at saka ito hong Israel, In fact, ito hong mga sundalo po ng US na involved ho doon sa Afghanistan, parang inattempt na imbestigahan po, mga kabida. Kaya nga yun, pumalag itong US. Bakit ka po mag-imbestiga? Na wala ka pong jurisdiction na mag-imbestiga, hindi kami miyembro, Parang yun yung contention po ng US government, mga kabida, dito ho sa ang term po nila na ginamit is illegitimate action ng International Criminal Court. Okay? So, yun. Sana, ang sabi po ng mga supporters ni Digong, sana ma-dissolve para makalabas na po itong si dating Pangulong Duterte po, mga kabida, at makauwi na po sa Pilipinas. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.